Hindi makapipili ang puso kung kanino ito titibok. Mas lalong hindi kayang piliin ng puso kung sino ang hindi nito dapat na ibigin. Ikaw, kaya mo bang turuan ng puso mong magmahal ng isang taong sa tingin mo ay dapat para sa iyo? Kung meron mang isang katotohanan na laging naipamumukha sa atin, yun ay yung hindi natin kailanman pwedeng turuan ng ating puso. Hindi natin ito pwedeng diktahan na magmahal ng isang tao na sa tingin natin ay dapat nating mahalin. Hindi natin ito pwedeng turuang limutin ng isang taong hindi pala para sa atin. Ito ang katotohanan. Isang katotohanan na pilit pa rin nating kinakalaban kahit alam nating patuloy lang tayong matatalo. Ang ating kwento ngayong araw ay kwentong pinadala ni Paulo, isang lalaking sumubok na piliing wag mahalin ang taong hindi para sa kanya. Isang lalaking sumubok kalabanin ang nararamdaman dahil alam niyang hindi dapat. Magwagi nga kaya siya o baka mas lalo lang itong matalo sa katotohanan na hindi nga natin pwedeng turuan ng puso. Dahil oras na gawin natin ito, mas lalo itong nagiging porsigidong piliin at gawin ang gusto nitong mangyari. Handa ka na bang makarelate sa kanya? Minsan ba sinabihan mo na ang puso mong huwag magmahal ng taong hindi dapat? Ano ang naging sagot sa'yo? Nanalo ka ba? O ang puso mo? Si Paulo kaya sino ang nanalo sa kanyang kwento? Alamin natin yan sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, hindi naman masama ang magmahal. Minsan mali lang talaga ang napipili nating mahalin. Magandang araw po sa iyo, Papa Dudut. Ako nga pala si Paulo. Kasalukuyan ay nasa edad na 25 na. Gusto kong ibahagi sa inyo ang aking kwento. Ang kwento ko ay kwento kung paano ako umibig sa hipag ko. Siya si Malaya, mahal ko siya. Kaya ba akong pagbigyan ng Diyos na mapasa akin siya? 10 taong gulang pa lang ako noon nang makilala ko si Malaya. 25 anyos ito kaedad ng aking Kuya Harold. Naalala ko pa umaga noon nang dalhin siya sa bahay ni Kuya para ipakilala sa amin ni na Mama. Alalang-alala ko pa ang kanyang magandang mukha. May hawigan ito noon kay Sanya Lopez. Morena ito at may katangkaran. Mas matangkad nga ito kay Kuya. Nakita ko noon kung gaano nahirapan si Kuya na akbayan si Malaya habang pinapakilala noon sa aming magulang. Pinagmasdan ko ang aking mga magulang habang pinapakilala ni Kuya si Malaya. Alam kong bata pa ako noon, pero alam ko at ramdam ko na hindi nila gusto si Malaya. Hindi dahil sa masama ang ugali niya, kundi alam nila na tulad ni Kuya, magiging palamunin din noon sa bahay si Malaya. Wala kasi noong trabaho si Kuya at umaasa lamang ito noon sa aming mga magulang. Batugan siya kaya naintindihan ko kung hindi naging mainit ang pagsalubong nila kay Malaya. Mula noong araw na yon, Papa Dudut, naging parte na ng aming bahay si Malaya. Nagtana na kasi sila ng aking Kuya. Tuwang-tuwa ako. Ang gaan kasi ng pakiramdam ko kay Malaya. Nakadagdag pa ang angkin nitong kagandahan. Naging crush ko siya at inaamin ko yon. Hindi naman masamang magkagusto sa kanya kahit hipag ko siya. Iniisip ko noon na hindi ko naman siya aagawin sa kuya ko. Iniisip ko na rin na hindi naman ako magugustuhan ni Malaya. Sino ba naman kasi ako noong panahon na yon? Patpating bata lamang ako, madalas sa sipunin at hindi pa maayos ang buhok ko. Hindi rin ako mahilig maligo at madalas ay may mantsa ang aking mga suot. Pakiwari ko ay kahibangan kung iisipin kong pwede akong magustuhan ng hipag ko. Kanina mo pa ako sinisilip-silip dyan, Paolo. May gusto ka bang sabihin sa akin? O teka, huwag kang magtago uli. Para ka namang bubwit dyan. Di kita tatapakan.
mas lalong di kita ipapakain sa pusa. May kailangan ka ba? Paulo, huwag ka nang mahiya. 3 buwan na akong nandito sa bahay niyo. Sabihin mo kung may gusto ka. Gusto mo ba ng juice? Pwede kitang ipagtimpla kung gusto mo. Papunta rin naman ako sa kusina. O baka gusto mong may abutin ako. Ano ba yon? Wala po. Sa wakas, nagsalita ka rin! Mula nung dumating ako rito, di mo pa ako kinakausap. Hindi naman mabaho ang hininga ko. Ganyan. Gusto ko yung ganyang tawa mo. Sabi ng nanay ko, kapag komportable ka na sa isang tao, kaya mo na raw tumawa sa harapan niya. Parinig nga uli ng tawa mo. Komportable ka na nga. Halika nga rito at samahan mo ako. Ilang taon ka na pala? 10. Wow, 10 taon ka na. Grabe, ang tangkad mo para sa edad mo Parang next year mas mauunahan mo pang tumangkad ang Kuya Harold mo. Huwag mo akong isumbong baka naman may girlfriend ka na. Paano magkaka-girlfriend yan naiihi pa yan sa kama, lalo tuwing maulan? Nakakagulat ka naman. Bigla ka na lang sumusulpot dyan. Ano bang sinasabi sa'yo ng kapatid ko? Wala naman, mag-uusap lang sana kami. Hoy Paolo, kwento mo kung paano mo ako lagi nababasa ng ihi mo. Kuya! Alam mo dati may double deck kami. Yun ang tulugan namin sa kwarto. Doon siya sa itaas, ako naman sa ibaba. Kahala ko nun laging umuulan. Kala ko nun may problema ang kisame namin Yun pala, nananaginip yan si Paolo ng gripo o kaya swimming pool. Ayun, naiihiyan niya ako lagi. Kaya binaklas ni Papa yung double deck dahil nagreklamo na ako. Di ba Paolo? Alam mo, Paulo, tingnan mo ang ginawa mo. Pinahiya mo ang kapatid mo. Hindi yan. Kung kailan napaamo ko na siya, saka mo pa naisip na ipahiya. Hayaan mo na nga siya. Halika na lang sa kwarto at ipapakita ko sa'yo kung saan siya naiihi nun. Yun ba talaga ang plano mo? Siyempre, may iba pa ba? Ay, ano ba yan? Mamaya dumating yung magulang mo Halika na kasi sa kwarto para hindi tayo mahuli. Inis na inis ako noon sa aking Kuya Harold. Hinahiya ako nito sa harapan ni Malaya. Dahil doon ay hindi ko na nilapitan pa si Malaya. Iniwasan ko ito at sobrang halata nga noon ang pag-iwas ko. Sa tuwing nakakasalubong ko siya ay takbo ako kaagad palayo. Alam ko na gusto niyang lumapit sa akin. Pero hindi ko kaya pang lumapit sa kanya dahil nga sa ginawang pagpapahiya sa akin ni Kuya. Kung bakit naman kasi sa dinami-rami ng maaalala ni Kuya. Yung pag-ihi ko pa talaga sa kama. Hindi ko naman makontrol ang sarili ko na huwag maihi sa kama. Naisip ko na normal lang naman yon sa mga batang katulad ko. Naisip ko nga rin na ikwento ko kaya kay Malaya ang mga nakakahiyang ginawa ni Kuya noong bata pa ito para patas na kami. Isang araw ay hindi ko na siya nagawang iwasan pa. Nilapitan ako nito habang gumagawa ako ng merienda ko sa kusina. Sinabi nitong hindi ko raw dapat ikahiya kung naihi ako noon sa kama. Hindi ako umimik papadudot. Naalala ko pa nga na namula ang magkabilang tenga ko noon. Tatakbo na sana ako noon pero pinigilan niya ako. Hinawakan nito ang aking braso at ngumiti rin ito. Sinabi niya ang kahit siya noong bata pa raw ay naihi din sa kama. Ang dami pa niyang kinuwento noon na mas nakakahiyang nangyari sa kanya noong bata pa lamang siya. Ginawa niya yon para maramdaman kong hindi lang ako ang may nakakahiyang alaala ng pagkabata. Mula nga noon ay naging okay na ulit kami. Mula noon ay mas lalo ko siyang hinangaan. Sa pagdaan ng mga araw, gumawa ako ng magagandang bagay para kay Malaya. Lagi ko itong kinukuhanan ng manggang kalabaw. Naalala ko pa na dinadayo ko pa noon ang bahay ng aking kaklase na may puno ng manggang kalabaw. May puno naman kami ng mangga dati, pero mas maasim kasi yung sa kaklase ko. Mas gusto kasi ni Malaya yung ganon.
Tuwang-tuwa nga ito noon kapag may bitbit ako na mangga pagka-uwi ko galing sa eskwela. Ako rin ang gumagawa ng sausawan niya. Toyo na may siling durog. Inihigo pa niya ang sausawan kapag naubos na niya ang mangga. Tuwang-tuwa akong pinagmamasdan siyang nasasarapan sa mangga. Kaya naman bukod doon ay marami pa akong ginawang magandang bagay para sa kanya. Naisip ko kasi dati, mas lalo itong magiging magiliw sa akin kung magiging mabuti ako sa kanya. Ako noon ang nagsasamsam ng kanyang mga nilabhan. Samantala hindi na ako tumutulong noon sa pagtutupi dahil hindi naman ako marunong. Sinasamahan ko lang siya habang nagtutupi ng mga nilabhan itong damit nila kuya. Ako naman noon ang tagabalik ng mga ipit at hanger sa lagayan sa kusina. Pinagpapainit ko rin siya ng tubig sa takore para panligo niya. Hindi kasi siya pwedeng maligo noon ng malamig dahil nagsusugat ang kanyang balat. Dati rin ako ang nagtitimpla ng kanyang juice kapag nanonood siya ng paborito niyang teleserye sa hapon. Sinasamahan ko siyang manood noon kahit na hindi ko naiintindihan ang palabas. Gusto ko lang siya na makasama. Ang ganda kasi talaga niya, tapos mabait pa. Paano to ngayon? Anong paano na to ngayon? Siyempre papalaglag natin. Ano pa nga ba? Sarili mo tong anak! Hindi pa yan bata. Dugo pa lang yan. Di ko kaya ang gusto mong mangyari. Dugo man to, pero may buhay pa rin to. Isipin mo na lang na regla lang yan. Regla lang na kailangan mong alisin sa katawan mo dahil hindi importante. Hindi kailangan ng katawan mo para maginawaan ka. Hindi ko alam kung paano ka nakakapagsalita ng ganyan. Hinaan mo nga yung boses mo. Baka may makarinig. Mamaya andyan lang sa paligid si Paulo at isumbong tayo kay na mama. Ayokong patayin ang anak ko. Ang anak natin. Sabihin na lang natin sa kanila. Matatanggap naman nila to, kadugo naman nila to eh. Kilala ko ang magulang ko. Alam ko hindi nila tatanggapin yan dahil pareho tayong palamunin dito sa bahay. Tapos magdadagdag pa ako ng isa? Hindi naman magiging palamunin ng bata. Dedede siya sa akin at... Alam nga naman pag 15 anyos na yung batang yan, dedede pa rin sa'yo. Mag-isip ka ng ibang plano. Di ko gusto ang unang plano mo. Wala nang ibang plano. Yung una lang ang gagawin natin. Ipalalaglag natin yung dugo na yan bago pa tumindi ang kapit niyan. Hindi. Ayoko. Ako ang masusunod dahil ako ang ama niyan. Ako ang masusunod dahil ako ang ina nito. Matigas ang ulo mo? Matigas ang puso mo. Kung di mo kayang panindigan to, kung natatakot ka sa magulang mo, sige, aalis na lang ako. Bubuhayin ko tong batang to kahit wala ka. Hindi nila alam papadudot na narinig ko ang lahat ng kanilang naging usapan. Galit na galit ako noon sa kuya ko. Hinayaan kasi nitong umalis si Malaya at naaalala ko pa na sa kwarto nila si Malaya at nag-iimpake ng damit. Umalis si kuya matapos ang argumento nila. Nilapitan ko noon si Malaya at sinubukan ko na hawakan ang kanyang mga kamay. Nakita ko nito at pinalapit niya ako sa kanya. Sinabi niya sa akin na magiging tito na raw ako. Pero sinabi rin niya na huwag ko raw ipagsasabi kahit sa magulang ko dahil ayaw ng kuya ko. Tumango lamang ako papadudot. Gusto ko siyang pigilan noon. Gusto kong sabihin sa kanya na huwag na siyang umalis. Gusto kong sabihin sa kanya na handa akong tulungan siya sa pagpapalaki ng kanyang anak pero hindi ko yon nasabi. Niyakap ako nito bago siya umalis ng bahay. Lungkot na lungkot ako noong umalis si Malaya. Hindi nalaman ng magulang ko noon na buntis na ito. Sinabi lang ni kuya dati na bumalik daw ito sa kanila para alagaan ang nanay nitong lumpo. Naniwala naman ang mga magulang ko. Inis na inis ako noon kay kuya. Napakasinungaling nito. Inisip ko na kung ako lang ang nakabuntis kay Malaya, hindi nito kailangang umalis. Kung ako nakabuntis kay Malaya ay gagawin ko ang lahat para mabigyan sila ng magandang buhay. Naisip ko rin na sana ako na lang si kuya para napanindigan ko siya. Di sana kapiling pa namin noon si Malaya. Akala ko habang buhay ko nang hindi makikita si Malaya papadudot, nagkamali ako.
Makalipas kasi ang ilang linggo ay nalaman ko na lang na sinundo ni Kuya si Malaya sa bahay nila. Tuwang-tuwa ako noong nakita kong pumasok sa pintuan si Malaya. Ako nga noon ay ang unang lumapit sa kanya para yakapin siya. Doon na rin nila inamin na buntis nga si Malaya. Tulad ng inaasahan ni na Kuya, hindi naging maganda ang pagtanggap ni na Mama sa balitang yon. Pero wala na silang nagawa. Ando na raw eh. Tanggapin na lang daw yon. Yon ang sinabi ni Mama. Dahil nga may pinaghahandaan na sina Kuya at Malaya noon ay kailangan nilang parehong magtrabaho. Naging jeepney driver si Kuya samantalang si Malaya naman ay naging kasama ni Nanay sa pamamalengke ng mga gulay at karne na siya namang nilalako nila sa aming barangay. Kailangan nila noon na makaipon para sa panganganak ni Malaya. Nung una naging sapat naman ang kinikita nila. Pero nang tumagal ay hindi na. Naging sakitin kasi si Malaya at hindi naging madali noon ang pagbubuntis niya. Lagi siyang tinatakbo noon sa ospital. Napupurnada pa nga ang pamamasada noon ni Kuya dahil kailangan niyang ihatid si Malaya sa ospital gamit ang jeep na pinapasada niya. Naaawa ako noon kay Malaya. Alam ko na hindi nila kakayanin ang gagastusin sa panganganak nito kung laging ganon ang mangyayari. Kaya naman tumulong ako sa kanila dati. Tuwing uwian dati ay diretso ako sa pagbebenta ng binatog. Kung ano man ang kinikita ko noon ay ibinibigay ko kay Malaya para pandagdag sa ipon nila. Habang ganon ang naging setup ng pagtulong ko, pinagpapantasyahan ko rin yung ideya na ako ang responsableng asawa ni Malaya. Yung asawang hindi siya pababayaan kahit mahirap ang sitwasyon. Opo, Papa Dudut. Bata pa ako noon pero totoo ang nararamdaman ko para kay Malaya. Nag-abot ka na naman ng pera sa akin, Paulo. Wala po yan, ate. Dagdag mo na lang po sa ipon niya ni Kuya para kay baby. Yan din ang sinabi mo sa akin nung nakaraan. Ayoko nang tanggapin to. Bakit naman po? Hay, saan muna to galing? Huwag mo sabihin sa akin na kinupit mo to sa mama mo. Naku, kung ganun, ibalik mo to ngayon din. Alam mo naman nagipit din ng mama mo eh. Hindi ko po kinupit yan. Saan nga to galing? Pati yung mga nakaraan. Di naman kalakihan ang baon mo sa school kaya alam kong di ka makakaipon ng ganito kalaking pera kung di galing sa kupit to. Nagbebenta po ako ng binatog tuwing hapon. Saan ka kumukuha ng binibenta mo? Dun sa binatugan sa kabilang kanto? Doon nga po. Pinaghirapan mo to? Opo. Minsan nga po napapaso ako kapag hindi ko nasasalok ng maayos yung binatog sa baso. Pero ngayon, kahit nakapikit, hindi na ako nahuhulugan ng mainit na binatog sa kamay. Hindi ko to matatanggap. Bakit naman po? Kailangan niyo po yan Malapit na kayong manganak. Pinaghirapan mo to. Dapat sa'yo to mapunta. Bumili ka ng gamit mo sa school. Lapis o kaya papel. Pwede ka rin bumili ng pencil case para lalagyan mo ng mga lapis mo. Kesa pinagtitiisan mo yung lumang karton ng tsokolate para lalagyan mo ng mga lapis at pambura mo. Matibay naman po yun. Hindi naman yun basta-basta masisira. Tsaka malapit na rin pong matapos ang pasukan kaya hindi ko na rin kailangan ng pencil case. Di ibili mo na lang ng pagkain mo. Ilibre mo rin yung mga kaibigan mo. Maraming nagbebenta ng pagkain sa labas ng school nyo, di ba? Marami ka nang mabibili dito. Siguradong magugustuhan ka lalo ng mga kaklase mo. Hindi ko naman sila gustong ilibre. Hindi ko talaga tatanggapin to. Para may magamit ka pag kailangan mo. Pwede mo ring ibigay sa mama mo para pandagdag puhunan sa mga paninda niya. Nagbenta po ako ng binatog, hindi para may pambili ako ng gamit sa school o kaya panlibre sa mga kaklase ko. At hindi rin po para ipangdagdag sa puhunan ni na mama. Nagbenta po ako ng binatog para sa baby nyo. Para makalabas agad siya sa ospital. Kasi yung kaklase ko, hindi pinalabas agad yung nanay niya nung nanganak kasi kulang sila ng pambayad sa ospital. Ayoko mangyari yun sa baby mo Kawawa naman siya kung lagi siya makakaamoy ng gamot at ihi sa ospital. Hindi yun maganda sa baby.
Napakabait mo talagang bata. Halika nga rito. Bakit po? Mwah. Salamat ah. Alam mo bang dahil sa'yo, para na akong nagkaroon ng instant kapatid. Paulo? Paulo! Tumakbo ako noon matapos akong halikan sa pisngi ni Malaya. Nagkulong ako sa kwarto habang sinapo ko ang aking pisngi, kung saan dumampi ang malambot na labi ni Malaya. Pulang-pula yon at naaalala ko pa. Panay ang tingin ko noon sa salamin habang binabalikan ng eksena kung saan ay hinalikan ako ni Malaya. Hindi na nga noon matanggal ang ngiti ko. Si Malaya ang naging una kong halik. Si Malaya rin ang naging dahilan ko para magsimula akong magpantasya at hawakan ang aking sarili. Matapos ang halik na yon ni Malaya sa aking pisngi, palihim akong kumukuha ng kanyang gamit. Mga gamit na iniisip ko na hindi naman niya mapapansin kung sakaling mawala sa kanyang paningin. Nagsimula yon sa luma niyang panyo hanggang sa paubos nitong lipstick na lagi na lang nakalagay noon sa gilid ng kanilang mesa sa kwarto. Nilagay ko noon ang bawat makuha kong gamit niya sa isang lumang karton ng sapatos. Pinatago ko yon sa ilalim ng aking kama. Tuwing sasapit noon ng gabi bago ako matulog ay kinukuha ko ang karton na yon at mamimili ako ng gamit ni Malaya na isasama ko sa aking kama para magpantasya. Hawak ko noon ang mga napili kong gamit niya habang nagpapantasya noon na hinahalikan ko siya. Na kunwari asawa ko siya, na kunwari ay sa akin siya. Sobrang saya ko noon habang ginagawa ko yon. At kapag natapos na ako, agad-agad akong makakatulog noon habang hawak ko ang gamit niya. Akala ko noon ay hindi ako mahuhuli sa ginagawa ko. Pero nagkamali ako dahil sa pagiging pakialamero ng aking kuya. Pumasok ito noon sa aking kwarto habang tumutulong akong maghugas ng mga bentang gulay ni na mama. Kinalkal niya ang mga gamit ko at nagkataong hindi ko na ibalik agad sa ilalim ng aking kama ang karton ng sapatos na yon. Nakita ito ni kuya at agad akong kinumpronta. Hoy Paolo, Ano po yung kuya? anong ginagawa ng mga gamit ni Malaya sa kwarto mo? Po? Anong gamit? Naalala mo yung panyong bigay sa'yo ng nanay mo? Yung may burda ng pangalan mo? Kinuha ni Paolo. Totoo ba yun, Paulo? At yung lipstick mo na sana ay gagamitin mo nung papunta tayo sa check-up mo, andito rin sa karton ng sapatos na to kung saan niya tinatago yung iba pang gamit mo. Paulo, bakit mo kinuha yung mga gamit ko? Anong gagawin mo dito? Oo nga Paolo, anong gagawin mo sa lipstick? Bakit? Bakla ka ba ha? Hindi po kuya. Anong gagawin mo sa lipstick? Umamin ka na kasi. Hindi po ako bakla kuya. Ate Malaya. Di klepto ka lang ganon. Sadyang makati ang kamay mo. Gusto mo isumbong kita kay Papa para hatawin ka ng walis? Harold, di na kailangan gawin yan. Huminahon ka nga. Paano ko hihinahon? Ang bata-bata pa niya magnanakaw na. Sa ngayon maliliit na bagay lang ang kinukuha niya. Sa susunod, paano kung yung cellphone mo na? O kaya pera na? Paano kung isang araw sa kapitbahay na siya magnakaw? Hindi naman siguro. Anong hindi naman siguro? Nakita mo naman ang mga kinuha niya sa'yo. Ano ba tawag mo rito? Di ba magnanakaw? Hindi nga po ako magnanakaw. Anong tawag mo sa'yo? Kung hindi ka magnanakaw, isipin kong bakla ka dahil puro gamit pang babae itong kinuha mo. Hindi rin po ako bakla. Bakit mo nga kinuha itong mga gamit ni Malaya? Kasi crush ko po siya. Paulo, anong... Aba, binata na! Malaya, ikaw kasi ang ganda mo masyado. Tingnan mo, pinagnanasaan ka na ng kapatid ko. Harold, ano ba? Paulo! Oh, tingnan mo yun. Nagtatatakbo na. Umalis ako noon ng bahay sa sobrang hiya. Ayoko na nga noon bumalik. Napaamin ako ng hindi oras kay Malaya at panayang suntok ko noon sa ulo ko. Inis na inis ako sa sarili ko, papadudot, kung bakit hindi ko tiniko ang aking bibig. Bakit ba ako umamin kay Malaya? Sa harapan pa ni kuya na asawa niya.
Ilang oras ako naglakad-lakad kung saan-saan para makaiwas kay Malaya. Iniisip ko na umuwi kapag alam kong nasa kwarto na ito. Pero paggabi na rin noon, natakot na akong gumala pa. Kaya naman nagpasya na akong umuwi na lamang papadudot. Bahala na, yun ang sinabi ko sa sarili ko. Nang nakauwi na ako ay naabutan ko si Malaya na nasa sala. Wala sina kuya at mga magulang ko. Nasa kwarto na sila noon at nagpapahinga na. Tatakbo na sana ako noon papunta sa aking kwarto nang pisilin ni Malaya ang braso ko. Ang sarap sa pakiramdam ng pagkakahawak niyang yon. Pinaupo ako nito sa kanyang tabi. Ninitian niya ako at hindi ako makatingin sa kanya ng diretsyo. Sa sahig ako nakatingin habang nagsasalita ito. Sinabi niyang hindi ko raw kailangang mahiya kung may gusto ako sa kanya. Dagdag pa niya na normal lang daw yon sa pagbibinata. Tumango lamang ako dahil hindi ko alam kung ano ang pwedeng sabihin sa kanya. Nang tinanong niya ako kung gusto ko na raw bang pumunta ng kwarto ko ay tumango ako. Tatakbo na sana ako noon dahil akala ko ay tapos na siya nang sasabihin niya. Pero pinigilan niya akong muli. Nang tignan ko siya ay inabot niya sa akin ang panyo niya. Yung panyo na kinuha ko sa kanya. Yung may borda ng pangalan niya. Tumingin ako sa kanya at nagtanong ang aking mga mata. Ngumiti ito at sinabing sa akin na lang daw yon at sinabi pa niya na bigay yon ng nanay niya sa kanya. Aniya mas maaalagaan ko raw kaya ibibigay niya sa akin. Kinuha ko yon sa kanya at saka tumakbo papunta sa aking kwarto. Muli ay nagpantasya ako sa kanya habang hawak noon ang panyong bigay niya. Makalipas noon ng ilang buwan ay nakapanganak na si Malaya. Isang napakalusog na sanggol na lalaki. Tinutokso nga nila ako noon na kamukhang kamukha ko raw ang aking pamangkin. Sinabi rin ni Malaya na posibleng araw na maging kamukha ko ang anak nila dahil ako ang madalas na nakakasama niya sa bahay. Napaglihian daw niya ako at tuwang-tuwa ako noon. Para bang pakiramdam ko ako ang tatay ng anak ni Malaya. Tinatanong pa nga ni Malaya kung ano raw ang pwedeng ipangalan sa anak nila. Sinagot ko noon na Pau Pau, sunod sa aking pangalan. Ang akala ko noon ay pagtatawanan lang nila ang sinabi ko, pero natuwa si Malaya. Sinabi niyang Pau Pau na lang ang palayaw ng kanilang anak. Ako ang pinaka natuwa noon. Sinunod sa akin ang pangalan ng pamangking ko. Madalas ako ang nag-aalaga noon sa anak nila. Nagkataon kasi na bakasyon sa school at imbes na makipaglaro sa mga bata, ay madalas na pinipili kong magtimpla ng gatas ni Pau Pau. Hindi kasi nagpapadede si Malaya. Bukod kasi sa hindi masyadong naging marami ang gatas nito sa kanyang dibdib, ay kinailangan din ito na magtrabaho bilang sekretarya sa aming barangay hall. Kaya nga tulad ng sinasabi ko sa inyo, ako ang madalas na nag-aalaga kay Pau Pau. Kahit noong balik eskwela na dahil pasukan na naman, lagi pa rin ako nagmamadaling umuwi para maalagaan si Pau Pau. Ginagawa ko yon papadudot, hindi dahil inutusan nila ako, kundi dahil gusto ko ang hipag ko. Hindi na ako noon nagbebenta ng binatog, wala na rin kasi akong oras. Kahit sayang ang kikitain ko noon ay mas pinipili kong mag-alaga na lang ng bata. Wala rin kasing mapag-iiwanan kay Pau Pau kundi ako lamang. Si kuya naman ay tuloy pa rin ang pagiging jeepney driver noon. Madalas ay konti lang ang naiuwi niyang pera. Di dahil mahina ang pasada, kundi dahil bili ito ng bili ng mga gamit niya para sa sarili niya at hindi para kay baby Pau Pau. Noong napansin kong naging ganito na si kuya ay napilitan akong ibenta noon ang mga gamit ko. Tulad ng comics, iba pang damit na niregalo sa akin ng aking mga ninong at ninang. Pati na rin ang iba kong laruan. Inipon ko ang pera at ibinigay ko kay Malaya. Oh, para saan tong pera? Pambili po ng kailangan ni Pau Pau. Naku nagbebenta ka na naman ba ng binatog? Hindi na po. Nakahanap na po ako ng kapalit ko. Saan mo nakuha tong pera? Nagbenta po ako. Anong binenta mo? Wala po. Mga lumang laruan na hindi ko na nagagamit. Malaking pera to. Alam kong di lang to galing sa pagbebenta mo ng laruan. Pati na rin po ng mga luma akong damit.
Bakit ka nagbenta ng mga damit mo? Paano kung hanapin ng mama mo yung mga yon? Paano kung wala ka nang maisuot sa school? Marami po akong damit. Saka sa Pasko, sigurado mapupuno na naman ang damitan ko dahil reregaluhan na naman ako ng mga ninong at ninang ko ng mga bagong damit. Ay, ano pang binenta mo? Yung mga lumang comics ko po. Teka, di ba koleksyon mo yun? Nabasa ko naman po yun lahat eh. Hindi ko na kailangang ulitin. Pero koleksyon mo pa rin yun, sayang naman. Hindi naman po sayang kung alam ko namang mas magagamit ni Pau Pau yung pinagbentahan nun. May sahod naman ako sa barangay hall. May pera rin kahit papano ang kuya mo na inaabot sa akin. Alam ko naman pong hindi sapat ang kinikita ni kuya sa pamamasada. Narinig ko po minsan na nagtatalo kayo dahil sa pera. Hindi ka dapat nakikinig sa pagtatalo ng mga matatanda. Sorry po. Masyado po kasing malakas ang boses niyo ni kuya kaya tumagos sa pader ng kwarto ko. Pasensya ka na at narinig mo pa yung away namin. Hindi magandang naririnig yun ng mga katulad mong bata. Hindi na po ako bata. Ay, binata ka na ba? Teka nga, patingin nga ng loob ng shorts mo kung totoong binata na yan. Naku, wag po Ate Malaya. Hindi pa ako nakakapagpalit ng brief. Ay, hindi ka pa nga binata. Dahil ang binata, nagpapalit lagi ng brief. Si ate naman no. Nagulat na lamang ako nang biglang umiyak si Malaya. Hindi ko alam ang gagawin ko noon. Iniisip ko na talaga atang may problema sila sa pera kaya siya napaiyak ng ganon. Pero hindi pala. Iba palang naging dahilan ng pag-iyak ni Malaya. Nalaman kong bukod sa problema nila noon sa pera ay may babae din si kuya. Narinig ko na nag-uusap sina mama at Malaya. Umiiyak din noon si Malaya habang dinedetalye kay mama kung paano nito nahuli si kuya na may ibang babae. Nabasa raw ni Malaya noon sa cellphone ni kuya ang malaswang usapan nila nung babae. Nanginginig noon si Malaya habang nagkikwento at binabalikan ang kaganapang yon. Awang-awa ako kay Malaya habang pinakikinggan ko siya. Sinabi niya kay mama na aalis na lang daw siya. Sinabi niya na hindi raw niya kaya ang lokohin na lang ng ganon. Pinigilan siya ni mama at sinabi niyang bigyan pa raw ng tsansa si kuya at magbabago pa raw ito. Hindi naman kumbinsido noon si Malaya. Desidido na itong umalis pero nakiusap si mama. Sinabi niyang kawawa naman daw si Pau Pau kung lalaki itong walang kapiling na ama. Doon na kumalma noon si Malaya. Natamaan siya sa sinabi ni mama. Dahil doon ay nanatili si Malaya sa bahay kahit na hirap na siya sa kanyang sitwasyon. Tinikom ni Malaya ang kanyang bibig tungkol sa pambababae ni kuya. Alang-alang kay Pau Pau ay nagtiis si Malaya. Naging madalas din ang away nila noon ni kuya at lagi ko dating naririnig. Narinig ko noon kung paano siyang paulit-ulit na minumura ni kuya. Iyak lang ang naging sagot noon ni Malaya at awang-awa ako sa kanya, Papa Dudut. Kung pwede lang ako makialam sa kanila ay ginawa ko na. Pero dahil bata pa ako noon at hindi dapat makialam sa away ng matatanda ay mas pinili kong makinig na lamang at ipagdasal na malampasan niyo ni Malaya. Isang araw ay nawala na lang na parang bula si kuya. Nalaman namin na sumama na ito sa kanyang babae. Panay ang iyak noon ni Malaya at aalis na sana talaga siya sa bahay namin pero pinigilan siya ni mama. Ang sabi ni mama kahit wala na si kuya, dapat manatili pa rin si Malaya sa bahay dahil parte na siya ng pamilya namin. Natuwa ako sa mga sinabi ni mama. Tulad ko ay napamahal na rin siya kay Malaya. Sino ba naman kasing hindi magmamahal kay Malaya? Napakabait nito. Hindi ko talaga alam kung bakit nagawa ni kuya ang mga bagay na yon kay Malaya. Paolo? Anong ginagawa mo rito sa kwarto ko? Narinig ko po kasi kayong umiiyak.
Pasensya ka na ha. Nakalimutan kong manipis lang pala ang dingding ng kwarto ko. Di naman ako umiiyak. Bakit po namamaga ang mga mata nyo? Alam mo namang lagi akong napupuyat dahil sa pamangkin mong iyakin. Mukhang mana po sa inyong pamangkin ko. Iyakin din po kasi kayo eh. Siguro nga. Kailangan nyo po ba ng kausap? Hindi na. Bumalik ka na sa kwarto mo. Alam kong may klase ka pa bukas. Maaga pa naman po. Tsaka hindi po ako makatulog eh. Busog din kasi ako. Ang sarap po kasi ng niluto nyo kanina. Naparami ako ng kain. Ang hirap tuloy matunawan. Salamat ha. Buti ka pa nasasarapan sa luto ko. Samantalang Si kuya, hindi po. Ay, kung nasasarapan siya sa luto ko noon, baka di siya sumama sa ibang babae. Sa tingin mo, Huwag niyo na po sanang sisihin ang sarili niyo sa ginawang desisyon ni kuya. Mahina talaga si kuya sa pagdedesisyon. Laging mali. Di ba? Nasabi na yun sa inyo ni na mama. alam ko namang pinapagaan niyo lang ang loob ko dahil sa ginawang pag-iwan sa akin ng kuya mo. Ayaw lang kasi namin na nakikita kang umiiyak. Balang araw, kapag di ko na mahal ang kapatid mo, titigil na rin ako sa pag-iyak. Di mo na maririnig sa kwarto mo ang pag-iyak ko. Makakatulog ka na ng mahimbing. Eh kailan yung hindi mo na siya mahal? Hindi ko alam. Wala namang kasing switch button ng pagmamahal. Para kung ayaw mo nang mahalin ng isang tao, pwede mo nang i-off, ganun. Hindi ko po kasi maintindihan eh. Balang araw, kapag nagmamahal ka na, maiintindihan mo kung anong sinasabi ko sa'yo. Sa ngayon, gusto kong humingi ng tawad sa'yo kung bakit di ko basta-basta makalimutan ang kapatid mo. Pati tuloy ikaw nadadamay. Pasensya ka na talaga, Paulo, ha? Pasensya ka na. Sana may nakaimbento na lang po ng switch button na sinasabi niyo para hindi niyo na po mahalin ng kuya. Kasi hindi naman siya nakakabuti sa'yo. Sana balang araw, may makaimbento nun. Sa ngayon, tiis lang muna sa ingay ng iyak ko, ha? Naisip ko nga noon, papadudot, na sana ay may switch button ng puso para matigilan na ni Malaya ang pagmamahal niya kay kuya. Naisip ko rin na baka makatulong din sa akin ang switch button na yon para tumigil na ang nararamdaman ko para sa kanya. Papadudot, habang tumatagal ay lumalaki ang pagmamahal ko kay Malaya. Alam kong bata pa ako noon pero sigurado na ako sa nararamdaman ko. Hindi nga yon nawala hanggang sa pag-abante ng edad ko. Mas lalong napapamahal ako sa kanya dati habang tumatagal dahil mas naging malapit kami noon sa isa't isa. Dahil wala na nga noon si kuya sa buhay niya, ako na ang humahalili para alalayan siya sa maraming bagay. Tumayo ako na parang batang ama sa kanilang anak na si Pau Pau. At masasabi ko noon na wala akong ibang gustong sitwasyon kundi ang maging pamilya kaming tatlo ni na Malaya. Sa aking pagbibinata, wala akong ibang naging gusto kundi si Malaya lang. Siyempre, hindi ko yon sinabi sa kanya. Bukod sa alam kong torpe ako, ay alam ko rin na hindi magandang tignan. Naging asawa siya ni kuya, nanay siya ng pamangkin ko. Tinago ko noon ang nararamdaman ko at wala akong naging balak gawin para malaman niya ang nararamdaman ko para sa kanya. Tuwing nag-uusap kami noon kung may babae na ba akong natitipuhan ay panayang iwas ko. Hindi ako magaling magsinungaling at alam kong konting udyok pa ni Malaya ay mapapaamin ako. Wala akong naging karelasyon noon at parehas kami ni Malaya. Tinatanong ko siya kung bakit hindi pa siya makipagrelasyon. Sinabi naman ni na mama na pwede naman siya magkaroon ng ibang boyfriend para maging masaya naman daw siya. Pero umiling lang noon si Malaya. Hindi rin ito nagbigay ng sagot sa akin. Kami na lang ang nag-iisip na baka na-trauma na ito sa ginawa ni kuya sa kanya dati. O pwede rin na masyado na siyang kontento sa kanyang anak na si Pau Pau. Kaya hindi na nito noon kailangan pa ng pagmamahal ng ibang lalaki. Nakuha ko ang totoong sagot kay Malaya kung bakit wala pa siyang nagiging karelasyon noon.
kung bakit hindi pa rin ito magawang magmahal ng iba. Mahal pa rin niya si kuya. Hindi man niya aminin noon ay ramdam ko yon. Rinig ko yon. Rinig ko ang paimpit niyang iyak dati, gabi-gabi yon at walang palya. Gustuhin ko man nakatukin siya para aluin ay hindi ko yon ginawa. Hinayaan ko lang na ibuhos niya ang nararamdaman niya sa pamamagitan ng pag-iyak. Mabilis na lumipas ang panahon at nag-21 na ako. Sa isang iglap ay naging binata na ako at naging espesyal nga ang pagsalubong ko noon sa ganap na pagbibinata ko dahil ang unang bumate sa akin ay si Malaya. Naalala ko pa na sinalubong ako nito isang gabi. May hawak siyang cupcake noon na nabili niya bilang merienda ni Pau Pau. Sa cupcake na yon ay tinusukan niya ito ng maliit na birthday candle. Pamilyar ang kandilang yon. Kandila yon noong unang kaarawan ni Pau Pau. Paano ko nalaman ako ang bumili ng kandilang yon at nung first birthday cake ng aking pamangkin. Happy birthday, Paolo! Ano to? Di birthday cake mo. O, hipan mo na yung kandila. Ay, teka, mag-wish ka muna. Wish ko na sana maging cake tong cupcake. Uy, sorry naman kung ito lang ang afford ko. Joke lang naman. Alam ko, kulang pa to kumpara sa mga ginawa mo para sa amin ng pamangkin mo. Mula nung iniwang kami ng magaling mong kapatid. Mukhang nangangamoy ang palayang durog na naman po ang hangin. Uy, di na ako better ah. Ikaw? Di ka na mabiro. Pero, seryoso. Ayos na sa akin tong cupcake na to. Wala naman akong gusto na kahit na ano ngayong birthday ko eh. Kontento na ako sa inyo ni Pau Pau. At syempre, sina Mama. Kung katulad mo rin lang ang kuya mo, sana andito pa yun ngayon. Hay, kung bakit naman kasi di na lang kayo nagkapalit ng kuya mo? Anong ibig mong sabihin? Wala naman, naisip ko lang. Sana ikaw na lang yung panganay sa inyong magkapatid para ikaw na lang yung una kong nakilala. At ikaw yung tatay ni Pau Pau. Di sana wala akong problema ngayon. Wala eh. Huli akong pinanganak. Alam mo, kahit nung bata ka pa lang, ganito ka palang kalit na no? Alam kong mas mature ka na mag-isip kesa sa kuya mo. Saka, mas gwapo ako dun no? 99.9% oo. Kumain ka na ba? Pwede kitang ipaghain ng... Paolo, bakit mo ako hinalikan? Sorry, nabigla ako. Kasi baka... Paolo... Hindi ko talaga sinasadya. Medyo nadala lang ako. Halikan mo ako uli. Yung mas matagal. Nagulat ako sa sinabing yon ni Malaya Papadudut. Sumunod ako sa sinabi niya. Hinalikan ko siya ng mas matagal, mas madiin at mas nananabik. Sumabay siya sa bawat paghaliko hanggang sa may pagkukusa na noon ang aming mga paa na magtungo sa aking kwarto para ituloy ang hangganan ng halik na yon. Papadudot, kumawala kaming dalawa ng gabing yon. Hindi ko rin alam kung ano ang pumasok sa mga utak namin kung bakit hinayaan naming manipulahin kami ng aming mga katawan. Sa huli ay may nangyari sa aming dalawa isang bagay na sinabi ni Malaya na pinagsisisihan niya. Habang nagbibihis noon ay sinabi ni Malaya na hindi raw dapat nangyari yon sa amin. Pilit ko siyang kinukumbinsi noon na hindi niya dapat pagsisihan ang nangyari sa aming dalawa. Sinabi kong gusto ko ang nangyari. Tinatanong ko kung nagustuhan niya rin yon, hindi siya sumagot. Hindi ko siya hinayaang makaalis ng kwarto hanggat hindi kami nakakapag-usap na dalawa. Nakita ko ang pagkakataon na yon para aminin sa kanya ang tunay kong nararamdaman. Sinabi ko na matagal ko na siyang mahal. Sinabi ko rin na handa akong maging ama kay Pau Pau. Umiling lang si Malaya. Masyado siyang natatakot sa sasabihin ng magulang namin. Naisip ko noon na tama naman siya at hindi nga naman maganda kung pareho kaming magkapatid na tinuhog niya.
Hindi ako tumigil noon na kumbinsihin si Malaya at sinabi ko sa kanya noon na pwede naming subukang dalawa kahit na palihim. Hindi siya umimik. Mukhang nagustuhan niya ang sinabi ko. Sa huli ay pumayag naman ito. Pero sinabi niya sa akin na wala raw assurance na mahuhulog siya sa akin. Sinagot ko siya at sinabi ko na hindi ako takot sumugal. Nilihim nga namin ang relasyon namin, Papa Dudut. Laging may nangyayari sa amin tuwing wala sina Mama. Sa tuwing gabi kung kailan tulog na sila. Naging maayos naman ang simula namin at naramdaman ko na nahuhulog na si Malaya sa akin, pero hindi lang niya maamin. Paolo, ano ba? Wala naman sina Mama eh. Tara na sa kwarto mo. Natutulog si Pau Pau. Magigising yun kapag masyado tayong magulo. Eh di, doon tayo sa kwarto ko. Ayoko nga ron, ang kalat-kalat ang kama mo. Eh di, doon tayo sa sahig ko para mas may challenge. Ikaw talaga? Baka sinamama mo na yan. Teka at... Uy, buti hindi pa kayo nagpapalit ng doorknob. Pwede pa pala ang lumang susi ko eh. Oh, kamusta kayo ha? Harold? Kung makagulat ka naman dyan, akala mo bumangon ako sa hukay. Kamusta ang maganda kong asawa ha? Anong ginagawa mo rito, kuya? Umuwi. Masama ba? Bahay ko rin naman to ah. Umalis ka na. O bakit ako aalis? Hindi mo ba narinig yung sinabi ko? Bahay ko rin naman to ah. Sigurado akong namiss ako ni na Mama. At sigurado ako namiss ako ni Pau Pau. O teka, asan ang anak ko? Huwag mo siyang istorbohin. Natutulog siya. Kuya, mabuti pa umalis ka na. Kanina niyo pa ako pinapaalis ah. Ganyan ba kayo mag-welcome ngayon ng bagong dating? Hindi magandang nandito ka. Anong hindi maganda? Makukumpleto na ulit tayo. Pamilya na ulit tayo, Malaya. Ayaw mo yun? Matagal ka nang wala. At ngayon, bumabalik na ako. Hindi mo man lang ba ako yayakapin? Kuya, please, umalis ka muna kasi. Kung makapagpaalis ka sa akin, wala ka respeto ah. Ako pa rin ang panganay, tandaan mo yan. Pero ayoko magalit ngayon. Ang gusto ko lang naman ay magkumustahan tayo. Mag-usap-usap tayo. Tulad ng dati, ganun. Wala tayong dapat pag-usapan. Ang dami kaya. Magkumustahan muna tayo. Paolo, sigurado may girlfriend ka na ngayon. Kuya, please. Ang laking bulas mo ah. Sigurado ako kung saan ka man nagtatrabaho ngayon, marami kang napaikot na babae. Teka nga muna, ilang babae na bang nadala mo sa kwarto mo? Magagaling ba? Ha? Kuya, sinabi ng... O baka naman bakla ka na? Kung ganun, ilang lalaki na nadala mo sa kwarto mo? Magagaling ba? Harold, ano ba? Ikaw naman, hindi ka na nasanay sa pang-alaska ko dyan sa kapatid ko. Teka nga muna, nagugutom na ako. Ang haba ng biyahe ko mula sa... basta. Anong ulam nyo? Bumalik si Kuya Harold na para bang wala lang. Na para bang namalengke lang siyang saglit. Nainis ako noon na pinaghandaan pa siya ni Malaya na makakain niya. Panay ang hawak ni Kuya sa kanya kahit panay noon ang ilag ni Malaya. Dahil hindi ko na kinaya ang nakikita ko ay umalis ako. Hindi ko rin siguro kaya na marinig kung ano man ang mapag-uusapan nila ng mga oras na yon. Ayokong marinig na sabihin ni Malaya na mahal pa rin ito si Kuya Harold. Ayos na kami nun eh. Kung bakit kasi bumalik pa si Kuya. Nang umuwi ako matapos kong magpahangin ay nadatnang ko si na Kuya, si Malaya at ang mga magulang ko sa sala. Nakita kong hindi masaya ang mukha ng mga magulang ko pero tinanggap na lang nila na bumalik na si Kuya. Naisip nila na ayos na rin daw para may ama ang apo nila. Nagalit ako ng palihim, lalo na noong naramdaman kong umiwas na noon sa akin si Malaya. Naisip ko na baka nga nagkabalikan na silang dalawa. Alam ko na talo ako, may anak silang dalawa. Ako naman ay kaulayaw lang noon ni Malaya tuwing gabi at malungkot siya. Umiwas na rin ako kay Malaya at naisip ko na para rin ito sa ikabubuti ni Pau Pau. Gusto kong lumaki ang bata ng buo ang pamilya niya. Sinubukan kong kalimutan na noon si Malaya pero hindi ako nagwagi. Isang gabi nagulat na lamang ako nang pumunta si Malaya sa kwarto ko. Sinabi nito sa akin na hindi na raw niya mahal si Kuya. Sinabi rin niya na ako ang mahal niya. Natuwa ako.
Inalikan ko siya at may nangyaring muli sa aming dalawa at nung nahimasmasan ako, bigla kong naisip na mali yun. Sinabi ko rin sa kanya na yun na dapat ang huling beses na may mangyari sa amin. Hindi nito tinanggap ang sinabi kong yon. Sinabi ko sa kanya ang mga dahilan ko kung bakit hindi na kami pwede at tinanggap naman niya. Papadudot, masakit man pero pinabalik ko siya sa kuya ko. Sobrang sakit dati pa na makita sila na magkasama. Pero kailangan ko yung tiisin hanggang isang araw ay nalaman naming buntis muli si Malaya. Naisip ko na maganda na rin yon para may dahilan ako para kalimutan siya pero hindi pala. Dahil ako ang ama ng ipinagbubuntis niya. Nag-usap kaming dalawa at sigurado raw siya na sa akin yon. Sinabi ko sa kanya na kung pwedeng ipaako na lang niya kay kuya ang ipinagbubuntis niya dahil yun naman ang naisip kong dapat. Sinabi ko sa kanya na kahit ganoon ang gagawin niya ay hindi ko pa rin sila pababayaang mag-ina. Pumayag naman ito sa isang kondisyon. Sinabi niya na ipagpatuloy pa rin daw naming dalawa ang lihim naming relasyon, Papa Dudut. Pumayag ako. Hindi dahil gipit na ako noon sa sitwasyon kundi dahil mahal ko si Malaya. Hindi naman masama ang magmahal. Minsan mali lang talaga ang napipili nating mahalin. Mali na pinili kong mahalin si Malaya. Mali na hinayaan ko ang sarili kong mahulog ng husto sa piling niya. Dapat kinontrol ko noon ang sarili ko para hindi na kami napunta sa mas mahirap na sitwasyon. Pero nagmahal lang ako. Hindi ko kontrolado kung sino ang pipiliin ng puso ko. Sa ngayon ay wala pa rin nakakahalata sa relasyon naming palihim ni Malaya. Sa pagdaan nga ng panahon ay naging magaling kami sa pagtatago. Walang kaalam-alam si kuya na tuwing wala ito sa bahay o tuwing tulog ito ay may nangyayari sa aming dalawa ni Malaya. Hindi ko alam kung hanggang kailan kami magiging ganito ni Malaya. Ipinagdarasal ko na lamang ngayon na sana ay hindi kami mahuli. Dahil wala akong maisasagot na tama sa kanila dahil alam kong una pa lamang ay mali na talaga ito. Maraming salamat po Papa Dudut sa pagbasa ng aking liham. Ang inyong forever ka-barangay, Paulo. Hindi naman masama ang magmahal at minsan mali lang talaga ang napipili nating mahalin. Kung bakit naman kasi hindi lang pwedeng tama lagi ang napipili nating mahalin. Kung bakit naman kasi may mali pa pagdating sa pag-ibig. Paulo, hindi madali ang sitwasyong napiling pagdalhan sa iyo matapos kang magmahal ng maling tao. Hindi ko rin masasabi kung paano ka totoong makakalaya sa sitwasyon mong yan kung sobrang inipit ka na ng sitwasyon. Hindi ko rin gustong sisihin ka pa sa mga nangyari dahil tapos na yon. At dapat matuto na lang tayo mula doon. Kung ano man ang kinakaharap mong sitwasyon na hiling ko na sana ay makaisip ka ng paraan para maitama mo ang lahat. Hindi ko pwedeng idikta sa iyo kung ano at papaano yon. Tanging ikaw lang ang nakakaalam kung ano ang pwedeng gawin sa nangyayari sa inyo. Hanggang sa muli mga kapuso, ako po si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa dito sa Barangay Love Stories number 1. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Forever. Forever. Forever! Ever. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang respeto ay hindi lang dapat na ibinibigay sa kapwa natin. Dahil sa lahat ng oras, hindi ito dapat na mawala para sa ating sarili kung gusto nating irespeto rin tayo ng ibang tao. Ikaw kapuso, hanggang saan ang kaya mong gawin para sa taong mahal mo? Kung hindi natin kaya ang respetuhin ang ating sarili, mawawalan din ng dahilan ang ibang tao na irespeto tayo. Ang respeto kasi parang pagmamahal na kailanman ay hindi natin dapat na ipinagdadamot sa ating sarili. Ang sulat na babasahin natin ngayong araw
ay pinadala ng ating kabarangay na si Aya. Isang babaeng walang ibang ginawa kung hindi ang magmahal lang ng totoo. Kaya naman dumating siya sa punto na halos nakalimutan niyang pahalagahan ang kanyang sarili. Ang palagi lang kasi niyang iniisip ay kung paano magiging masaya ang taong minamahal niya. Hanggang sa dumating ang araw na siya na mismo ang makaramdam na hindi na tama ang pagmamahal na ibinibigay niya sa kanyang karelasyon. At kung kailan handa na siyang piliin ang sarili niya, saka naman siya mahihirapan dahil ayaw na siyang pakawalan ng karelasyon niya. Gusto mo na bang makilala si Aya at marinig kung paano siya nagsakripisyo para lamang sa taong mahal niya? Handa ka na bang mainis at maiyak sa kwento ng buhay niya? Kagaya ka rin ba niya na todo-todo kung magmahal? Yung tipong wala nang tinitira na pagmamahal at respeto para sa sarili mo? O mas pipiliin mong makalaya sa isang relasyon na ikaw na lang mag-isa ang nag-e-effort? Si Aya kaya, paano niya na-realize na mali na ang paraan niya ng pagmamahal? Nagsisi kaya siya na sarili naman niya ang pinili niya kesa sa taong mahal niya? Malalaman natin ang landas na pinili niya dito sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, kapag nagmahal tayo ng ibang tao ay hindi natin sila dapat na minamahal ng higit pa sa ating sarili. Dahil pwedeng unti-unti nating makalimutan na irespeto ang sarili natin kapag sinimulan na nating paikutin ang ating mundo sa ibang tao. Magandang araw Papa Dudut at sa mga kagaya ko na palaging nakikinig sa live stream ng inyong programang Barangay Love Stories. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Aya. 25 years old, taga Negros Occidental at nagnenegosyo ng mga beauty product. Matagal na rin po akong tagapakinig at dahil halos lahat ng kwentong inyong iniere ay talaga namang nakapag-iiwan ng malaking aral sa buhay. At dahil alam ko na may aral din itong kwento ng buhay ko ay naisipan ko na itong ibahagi sa inyo. Nasa first year college ako Papa Dudut nang makilala ko si Jed. Magkaiba kami ng kurso pero may ilang subject na magkaklase kami. Madalas siyang tumatabi sa akin kaya naging close din talaga kaming dalawa. Hanggang sa niligawan na niya ako. At sinagot ko rin naman siya bago matapos ang second semester namin sa first year. Siya kasi talaga yung tipo ng lalaki Papa Dudut na matangkad, gwapo at active sa mga sport activity. Kaya hindi ko na rin pinatagal noon ang panliligaw niya sa akin. At dahil hindi pa pwede kay mama na mag-boyfriend ako, pinakilala ko lang si Jed noon bilang kaibigan at kaklase ko. Mabait namang boyfriend si Jed, makulit siya at palabiro kaya tumagal din ang halos 2 taon noon ang relasyon namin Papa Dudut. Grabe, babe! Ang ganda na pagkakasulat mo dito sa reaction paper ko. Hindi naman masyado. Sinimplihan ko na nga lang ang mga salita na ginamit ko dyan eh. Ang ganda kaya! Buti na lang talaga tinulungan mo ko dito. Kasi sobrang tamad ko talaga sa paggawa ng reaction paper eh. Iba kasi ang mga trip mo na gawin, babe. Saka dun ka mas active sa mga subject na may kinalaman sa sport. Kaya kinakatamaran mo lang talaga yung mga ganitong pagsusulat. Sa bagay, tama ka dyan. Pero babe, thank you talaga ha. Alam mo, kanina ka pa nagpapasalamat sa akin. Reaction paper lang yung ginawa ko kaya hindi mo kailangan na paulit-ulit na mag-thank you. Hindi lang naman ako nagta-thank you para sa reaction paper na yan eh. Eh para saan pa? Para sa pagiging best girlfriend mo sa akin. I love you, babe. I love you too, babe. Sobra. Pakis nga. Babe, sandali lang. Bakit?
Baka dumating na yung mga kasama mo dito sa boarding house. Mamayang gabi pa sila uuwi. Babe, sandali lang. Itigil mo na muna yung ginagawa mo sa akin. Babe, sabi ng teka lang eh. Ano bang problema mo? Bakit ka sumisigaw dyan? Hindi naman ako sumisigaw. Kasi naman, binubuksan mo na tong butones ng blouse ko. Ano naman? Boyfriend mo naman ako at girlfriend kita. Magto 2 years na nga tayo, tsaka dati na naman natin ginagawa to, babe. Oo nga, pero hanggang bewang lang yung kamay mo dapat. Sinabi ko na yun sa'yo, di ba? Bakit parang gusto mo nang ipasok sa loob ng blouse ko yung kamay mo kanina? Ang arte mo naman, Aya. Akala ko ba mahal mo ko? Mahal kita, Jed. Alam mo naman yun. Kung mahal mo ko, bakit nag-iinerte ka ngayon? Magdadalawang taon na tayo magkarelasyon pero parang wala ka pa rin tiwala sa akin. Babe, alam mo namang hindi totoo yung sinasabi mo. Mula nung unang araw na maging tayo, malaki na ang tiwala ko sa'yo. Babe, huwag ka nang magtampo. Payakap nga ako sa babe ko. Kung mahal mo talaga ako, ibibigay mo ang gusto ko. Aya, matagal naman na tayo magkarelasyon. Baka naman kahit isang beses lang subukan natin gawin to. Normal naman to eh. Di ba nga sabi nila, pinapatibay daw ng sex ang relasyon ng dalawang taong nagmamahalan. Kaya kapag ginawa natin yun, sigurado ako na mas lalong titibay ang relasyon nating dalawa. Papadudod, sinubukan ko pang tumanggi sa gustong mangyari ni Jed ng araw na yon. Pero tuluyan na rin akong bumigay at sinuko ang aking bataan sa kauna-unahang lalaking tinibok ng puso ko. At pagkatapos naming gawin ni Jed ang bagay na yon, mas naramdaman ko ang pagmamahal niya para sa akin. Siguro kasi nag-iba rin ang higpit ng yakap niya sa akin ng mga oras na yon. At kita ko sa mukha niya na sobrang natuwa siya dahil binigay ko na ang matagal na niyang hinihingi sa akin. Ang aking buong sarili. Ang sabi ni Jed ay isang beses lang naming gagawin yon, Papa Dudut. Isang beses lang kaming magsisiping dahil gusto niya lang daw talagang mas pagtibayin ito ang relasyon naming dalawa. Kaya lang sa tuwing magkasama kami sa boarding house niya at walang ibang tao doon, kung hindi kaming dalawa lang, ay madalas niya akong kinukulit na gawin namin ang bagay na yon. Ayoko na rin sanang ulitin namin yon pero hindi ko siya matanggihan. Lalo na kapag nagtatampo na siya. Kaya ilang beses na rin namin ginawa ang pagsisiping sa boarding house nila o kaya sa mumurahing hotel na pinupuntahan namin. May mga motel kasi siyang alam na tumatanggap ng mga nag-check-in kahit mga estudyante pa lamang o naka-uniform pa. Kaya tuwing monthsary namin ay hindi pwedeng kay Jed na walang mangyayari sa aming dalawa, Papa Dudut. Happy 2nd anniversary, babe! Happy anniversary din, babe. Thank you kasi pumayag ka na dito tayo sa motel mag-celebrate ng anniversary natin. Syempre naman, request mo to eh. Sa kabuti na lang din, isa lang ang klase ko ngayon. Kaya mas mahaba ang oras na magkasama tayong dalawa. Babe, sana hindi ka magsawa sa akin ha. Bakit naman ako magsasawa sa'yo? Mahal na mahal kita. Wala lang, natatakot lang ako na mapagaya tayo sa iba na pagkatapos ng ilang beses na may nangyari sa kanila, bigla na lang silang naghihiwalay. Huwag kang mag-alala. Hindi ako kagaya ng mga nababasa mo sa pocketbook o napapanood mo sa teleserye. Na pagkatapos makuhang gusto niya sa isang babae, bigla na lang mangiiwan sa ere. Ang tagal na kaya nating dalawa. At sigurado na ako na ikaw na talaga ang babaeng gusto kong pakasalan at makasama sa habang buhay. Talaga, babe? Oo, mahal na mahal kita eh. Ako rin, sobrang mahal kita, babe. Yan ang gusto ko sa'yo eh. Yung palagi ko naririnig kung gaano mo ako kamahal. Basta babe, magtiwala ka lang sa akin ha. Promise, hindi ako mawawala sa buhay mo. Ang sarap naman pakinggan nun, babe. Pakiramdam ko tuloy. Sobra mo talaga akong mahal. Yun ang totoo, babe. At hindi na magbabago yun kahit kailan. Kiss ko nga yung maganda kong babe. Ay, teka. Oh. Munti ko na makalimutan to.
Babe, ano yung ginagawa mo? Lagay ko lang tong cellphone ko dito malapit sa atin. Pero bakit? Kasi gusto ko makuna ng video tong gagawin natin. Babe, ayoko ng ganyan. I-off mo na yung cellphone mo. Ngayon ko lang naman gagawin to, pagbigyan mo na ako. Pero ayoko nga ng ganyan. Hindi nga ako komportable na mapanood ang sarili ko sa video eh. Tapos ire-record mo pa tong ginagawa natin? Eh di wag mong panoorin to, babe. Ginagawa ko lang naman to kasi second anniversary natin ngayon. Gusto ko lang ng souvenir sa espesyal na araw na to. Pwede naman na ibang video na lang ang kunan mo sa ating dalawa. Huwag na tong ginagawa natin dito sa kama o sa loob ng motel. Baka mamaya kumalat pa yan eh. Bakit naman to kakalat? Wala ka pa rin ba talagang tiwala sa akin hanggang ngayon? Ano bang akala mo, babe? Ipagkakalat ko tong video nating dalawa? Grabe ka naman mag-isip sa akin. Hindi naman sa ganun. Nag-aalala lang ako na kung anong pwedeng mangyari na hindi maganda. Ang dami-dami nating napapanood sa balita tungkol sa kumakalat na malaswang video at ayoko na mangyari sa atin yun. Hindi mangyayari yun sa atin, basta magtiwala ka lang. Para lang naman sa mga mata ko tong video na i-record ko. Gusto ko lang na may maisave ako na kakaiba at magandang alaala nating dalawa. Siyempre, espesyal tong araw na to para sa akin, babe. Kaya pumayag ka na, please. Ngayon lang to sa anniversary natin. Promise. Sige na nga. Basta ilayo mo na lang yung cellphone mo. Kasi naiilang talaga ako na may camera na nakatapat sa ating dalawa ngayon eh. Papadudot, ayoko talagang gawin yon, kaya lang ayoko rin na mag-away pa kami ni Jed sa second anniversary naming dalawa. Kaya naman kahit naiilang talaga ako ay hinayaan ko na lamang na i-record ng cellphone niya na nasa malapit lang sa amin ang ginagawa naming pagsisiping. Kaya lang hindi rin nakontento doon si Jed. Kinuha niya rin ang cellphone na yon at hawak niya yon habang nire-record ng malapitan ang ginagawa naming kalaswaan noon. Sobrang naiilang at nahihirapan akong kumilos noon. Pero dahil gusto ko siyang pagbigyan ay naging sunod-sunuran na lamang ako sa lahat ng gusto niyang mangyari ng araw na yon. Kahit labag pa yon sa kalooban ko. Ang totoo, Papa Dudut, ay lumaki ako sa medyo konserbatibong pamilya. Wala na akong papa at tanging si mama na lamang ang nag-aalaga sa aming 4 na babaeng magkakapatid. Pangalawa ko sa aming 4 at nagtatrabaho na noon sa abroad ang ate ko. Hindi naman naging mahigpit sa pag-aalaga at pagpapalaki sa aming magkakapatid ang mama ko. Pero hindi siya nagkulang sa pagpapaalala sa amin na maging maingat kami sa aming mga sarili. At sana raw ay huwag naming hayaan na makagawa kami ng pwede naming ikapahamak. Alam ko naman na mali talaga na hinayaan ko si Jed na kuhanan ng video ang ginagawa naming kalaswaan. Pero malaki kasi ang tiwala ko sa kanya. Pinanghawakan ko ang pangako niya na hindi niya yon sisirain. Hindi porke madalas nating kasama ang isang tao ang ibig sabihin ay lubusan na natin silang kakilala. Dahil ang ugali ng tao ay parang panahon na anumang oras ay pwedeng bigla na lang magbago. Yun ang sabi nila, Papa Dudut, na napatunayan kong totoo dahil sa biglang pagbabago ng ugali ng boyfriend kong si Jed. Nasa first semester na kami sa 4th year noon nang maging mainitin ang ulo niya. Madalas na malate lang ako ng konti sa date namin ay sinisigawan na kaagad niya ako o nagwo-walk out siya. May mga oras din na nakapagbibitaw siya ng masamang salita sa akin. O kaya ay minumura niya lang ako bigla kahit pa sa harapan ng maraming tao kapag nababadtrip siya. Kahit nga rin sa tawag o text ay palagi ako nakakatanggap ng mura sa kanya. Naging madalas din ang pagsiselos niya kahit makita niya lang na may kausap akong lalaking kaklase ko. Ewan ko ba, Papa Dudut, alam ko namang may problema sa ugali noon si Jed at sa relasyon naming dalawa pero tiniis ko pa rin ang lahat ng yon. Ayoko kasi siyang mawala sa akin at ayoko na matapos ang relasyon naming dalawa. Lika! Lika dito! Aray ko! Aray! Aray ko, babe! Nasasaktan na ako!
Masasaktan ka lalo sa akin kapag hindi ka tumigil sa kakasalita mo dyan. Bitiwan mo nga kasi yung braso ko! Hindi naman ako lalayo sa'yo! O ayan, Aray! Hindi mo naman ako kailangang itulak! alam mo ikaw, ang arte-arte mo. Binitawan lang kita tapos sasabihin mo na tinulak na kita. Ano na naman ba kasing problema mo at parang sa akin mo binubunton yung init ng ulo mo? Hindi ko binubunton sa iyong init ng ulo ko. Dahil ikaw mismo nagpapakulo ng dugo ko ngayon sa galit. Ano na naman bang ginawa ko sa'yo? Ano, Aya? Maang-maangan ka na naman talaga dyan? Jed naman eh. Sabihin mo na lang kasi sa akin kung ano man yung kinakagalit mo. Para hindi na ako naguguluhan dito. Ang galing mo rin talaga umarte, no? Akala mo ba hindi kita nakita kanina sa kantin? Nakikipagharutan ka kay Albert. Ako? Nakikipagharutan sa kanya? Bakit ko naman gagawin yun? Jed, kaya lang naman kami magkasama ni Albert. Kasi kagrupo namin siya ni Tess sa thesis namin. Ayan! Diyan yung nag-uumpisa, di ba? Yung kunwari gagawa kayo ng thesis. Pero ang totoo, naglalandian na kayong dalawa. Saan mo ba napupulot yung mga sinasabi mo na yan? Bakit? Hindi ba totoo? Siyempre hindi. Bakit ko naman gagawin yun? Boyfriend kita. At malaki ang respeto ko sa relasyon nating dalawa. So kapag hindi mo pala ako boyfriend, plano mo talagang landiin yung Albert na yon? Jed naman, ano ba? Saan ba talaga pupunta tong usapan na to? Tapatin mo nga ako, Aya. Type mo si Albert kaya lagi ka nagpapakyut doon, no? Ano na naman ba yung sinasabi mo? Alam mo, hindi na kita maintindihan. Saka yung takbo ng utak mo kasi... Aray ko, Jed! Bakit mo naman ako sinampal? Kasi isang tanong lang ang binigay ko, pero ang dami mo nang sinabi. Aya! Ano ba nangyayari dito? Wala, Tess. May pinag-uusapan lang kami ni Jed. OMG! Bakit dumudugo yan labi mo? Sinaktan ka na naman ba ng walang yang to? Pwede ba, Tess? Huwag ka nga makialam sa pag-uusap namin ng girlfriend ko. Hindi ako makikialam kung hindi mo siya sinasaktan. Tess, tama na yan. Hindi naman talaga ako sinaktan ni Jed. Talaga? Hindi? Kahit ang pula ng pisngi mo at may sugat pa yan labi mo? At ikaw naman, Jed, kung gagawin mo lang punching bag tong kaibigan ko, mabuti pa umalis ka na lang dito. Alam mo, Tess, napaka-pakialamera mo talaga. Mabuti pa nga na magsama na lang kayo ng kaibigan mo. Diyan na kayo. Jed, sandali! Hindi pa tayo tapos mag-uusap. Ay, ano ba? Sinaktan ka na nga ng lalaking yan tapos gusto mo pang habulin? Tess naman eh! Bakit kasi nakialam ka pa sa pag-uusap naming dalawa? So ngayon, kasalanan ko pa pala na concerned ako sa'yo. Wow ha? Alam mo, Aya, nakakalimutan mo na yatang tao ka at hindi bagay na tagasalo ng galit, inis o pananakit ng gagong boyfriend mo na yan, ha? Kung mahal mo yung boyfriend mo, huwag mo naman sanang kalimutan na mahalin at irespeto yung sarili mo para lang dyan sa lalaki na yan. Papadudot alam ni Tess na hindi yun ang unang pagkakataon na nasaktan ako ng pisikal ni Jed, kaya naman grabe rin talaga ang inis niya sa akin ng araw na yon. Ilang beses na niya kasi akong pinayuhan na hindi na raw healthy ang relasyon namin kaya dapat ay makipaghiwalay na ako dito. Pero ilang buwan ko pang tiniis ang ugali na yun ni Jed. Wala mahal ko talaga siya. At malaking bagay din talaga yung si Jed, ang kauna-unahang lalaking nakasiping ko. Aaminin ko na ang iniisip ko noon kaya ayaw ko makipaghiwalay sa kanya ay wala ng ibang lalaki ang magkakagusto sa akin kasi nga hindi na ako virgin. Na si Jed na ang gusto kong makasama sa habang buhay kasi sa kanya ko ibinigay sa kauna-unahang pagkakataon ng sarili ko na gusto kong pilitin na ayusin ang relasyon namin dahil ayokong mawala siya sa buhay ko. Kaya lang papadudot lahat naman tayo ay marunong mapagod sa pagtitiis hanggang sa makaramdam na lang tayo na gusto na nating sumuko. Dahil dumating din po ang point lalo na nang muli akong masaktan ni Jed dahil isang kaklase ko naman ang pinagsilosan niya. Nasampal niya ako kasunod ng malulutong na mura at masasakit na salita. Kaya na mga oras na yon ay hindi na ako nakapagpigil at tinapos ko na ang relasyon naming dalawa. Nakita ko ang biglang pagbabago noon sa mukha niya na parabang nagulat siya at nagsisi
sa ginawa niya sa akin. Pero dahil pagod na akong magtiis, hindi ko na siya binigyan pa ng isang pagkakataon na ayusin ang relasyon namin, Papa Dudut. Tess, nasan ka na? Sorry ha, traffic kasi dito sa dinaanan ng jeep na sinasakyan ko pero malapit na ako dyan. Okay, si Albert mukhang malilate din kasi ang sabi niya sa text kanina, hindi raw kaagad siya makakaalis ng bahay nila. Natagalan daw kasi yung ate niya sa pamamalengke kaya hinihintay niya pang makauwi para may makasamang mga pamangkin niya bago siya umalis. Naku, pasensya ka na, ang tagal mo tuloy naghintay sa amin ni Albert. Ayos lang, sisimulan ko na rin munang i-edit yung mga dapat na ayusin para sa thesis natin para pagdating nyo, ipapabasa ko na lang sa inyo. Okay, text kita kapag nakababa na ako ng jeep. Sige, ingat ka. Bye! Babe, Anong ginagawa mo dito, Jed? Saka paano mo nalaman kung nasan ako ngayon? Sinusundan mo ba ako? hindi. May pinuntahan lang ako dyan sa malapit tapos nakita kita dito kaya nilapitan kita. Babe, please. Mag-usap naman tayo kahit saglit lang. Wala akong oras sa'yo, Jed. Malapit na ang deadline ng thesis namin kaya kailangan naming asikasuhin to. Saka pwede ba? Break na tayo kaya tigil-tigilan mo na yung pagtawag sa akin ng babe. Okay, fine. Hindi na kita tatawagin, babe. Pero please naman, wag mo na akong i-block sa Facebook o sa ibang social media account mo. Account ko yon kaya gagawin ko ang lahat ng gusto ko. Aya, hindi mo na ba talaga ako kayang bigyan ng chance? Ilang beses na kitang pinagbigyan noon at sinabi ko na kung anong problema sa'yo at sa relasyon nating dalawa. Pero hindi ka pa rin nagbago at lumala pa yung pagiging siloso mo at pananakit mo sa akin. Pero baka naman pwede mo pa ako pagbigyan kahit isang pagkakataon na lang. Hindi yung parang ang bilis mo akong binitawan kagaya nito. Ilang chance pa ba ang gusto mo, Jed? Hinayaan ko ng ilang beses mo kung saktan noon kasi inakala ko na pwede pa nating maayos ang lahat. Pero nakakapagod ka ng pagbigyan. Kaya sorry kung hindi ko na talaga kayang ibigay ang hinihingi mong pagkakataon para ayusin ang relasyon natin. Hindi. Hindi ako papayag na mawala ka sa akin. Jed naman, huwag mo nang pahirapan ang sarili natin. Mag-move on na lang tayo pareho. Pero hindi ko nga kayang gawin yung sinasabi mo. O sige. Ayaw mo makipagbalikan sa akin? Okay, fine. Pero wag mo akong sisisihin ha. Kapag nakita mo ang sarili mo sa kumakalat na malaswang video. Ha? Anong ibig mong sabihin? Alam mo kung anong tinutukoy ko, Aya. Kaya pag-isipan mo tong mabuti. Makikipagbalikan ka sa akin? O may malaswang skandal mo nakakalat sa school natin? Papa Dudut, hindi na ako nakasagot sa tanong na yon ni Jed sa akin. Bigla na kasi akong kinabahan. Kaya wala na rin akong makapa na salita noon. Hanggang sa dumating na si Tess na dahilan para bigla nang umalis si Jed sa harapan ko. Gusto pa sana siyang habulin at awayin ni Tess pero sinabi ko sa kanya na hayaan na lang na umalis si Jed. Dahil wala naman siyang ginawang masama sa akin. Hindi ko sinabi kay Tess ang pagbabantang ginawa ni Jed, Papa Dudut, dahil nahihiya ako na malaman niya na pumayag ako sa pagbivideo na gusto ni Jed noon. Pero napansin niya na may gumugulo sa isipan ko ng mga oras na yon. Nang tanungin niya ako tungkol doon ay sinabi ko na wala lang yon, kaya huwag na akong alalahanin pa. At nang dumating ang isa pa naming kagrupo sa thesis na si Albert ay pinilit ko ang sarili ko na mag-focus sa dapat naming gawin at pag-usapan na tatlo. Sobrang hirap, Papa Dudut, dahil sobrang nag-aalala ako na baka totohanin ni Jed ang pagbabanta na ginawa niya sa akin ng araw na yon. Nang makauwi ako ng bahay, Papa Dudut, ay hindi pa rin maalis sa isipan ko ang pagbabanta ni Jed tungkol sa video na ginawa naming dalawa. Pero pilit kong kinumbinsi ang sarili ko na hindi naman siguro gagawin ni Jed na ikalat ang video na yon dahil naniniwala ako na kahit papaano ay may respeto at pagmamahal pa rin siyang natitira para sa akin. Kaya lang, Papa Dudut, hindi pa rin siya huminto sa panggugulo sa akin. Kapag nakikita niya akong walang kasama sa school, ay nilalapitan niya ako at pilit na kinakausap. Gumagamit din siya ng mga dami accounts sa Facebook para ma-message niya ako at sinasabi niya na balikan ko na siya.
Sinubukan ko na pakiramdaman noon ang sarili ko, Papa Dudut, kung may pagmamahal pa ba akong nararamdaman kay Jed na pwede kong gawing dahilan para balikan siya. Kaya lang, wala na talaga. Sadyang napagod na ang puso ko noon na mahalin siya, kaya nagmatigas ako sa desisyon ko na hindi muli pang makipagbalikan pa sa kanya. Hello, sino to? Hi babe, kumusta? Jed, ikaw na naman? Oh, teka. Relax ka lang babe. Jed, pangatlong palit ko na ng SIM card to. Paano mo ba nalalaman tong bagong cellphone number ko? Nakalimutan mo yata na marami tayong common friends. Ewan ko sa'yo. Wala naman tayong dapat pag-usapan kaya ibababa ko na tong... Oops! Huwag mong ibababa tong tawag. Dahil kung hindi, magsisisi ka talaga. Matagal na akong nagsisi at yun yung araw na hinayaan kong pumasok ka sa buhay ko. Grabe ka naman, Aya. Kung makapagsalita ka, parang hindi kita napaligaya sa kama. Pwede ba? Kung mambabastos ka lang, humanap ka na ng ibang kakausapin mo kasi wala akong panahon sa'yo. Ikaw nga ang gusto kong kausap. Kasi nami-miss na kita, babe. Kaya bumalik ka na sa akin. Please? Hindi mo na ako madadaan sa mga paglalambing mo na yan. Sige na, bye! Buwisi talaga yung lalaki na yun kahit kailan. Aya, nandito ka lang pala sa kantin. Kanina pa kita hinahanap. Bakit hindi ka na lang nag-text para itanong kung nasan ako? Ay, oo nga no. Bakit ba hindi ko naisip yan kanina? Sorry ha, sobrang natataranta kasi ako sa paghahanap ko sa'yo eh. Okay lang, Tess. Pero bakit ganyan ang mukha mo? Para kang nag-aalala na hindi ko maintindihan. OMG, ibig sabihin hindi mo pa talaga napanood? Ha? Ang alin ba? Yung ano... ano kasi? Tess, ayusin mo hayang sinasabi mo. Mas lalo kitang hindi naiintindihan eh. Ay, sige na nga, eto na. May pinadala kasing video sa akin yung classmate natin. Anong video naman yun? Ano kasi, video mo, Aya. Ha? Video ko? Ayoko sanang panoorin kaya lang. Pinipilit kasi nila ako na ikaw yun eh. Kaya pinanood ko na, tapos... May kopya ka ba ng video na yon? Oo, pero Aya, alam ko naman na hindi mo gagawin yun at saka... Panood na lang ako, please. Oo, sige. Eto, nandito sa cellphone ko. Panoorin mo. Halos maiyak ako nang makita ko ang sarili ko sa video na pinapanood sa akin ni Tess, Papa Dudut. Tinotoo pala talaga ni Jed ang ginawa niyang pagbabanta sa akin na ipagkakalat niya ang video ko. Ang malaswang video na kinuhanan ni Jed noong magkasama kaming dalawa sa isang motel. Kaya lang sa video na yon, Papa Dudut, halos mukha at katawang ko lang ang kita dahil edited na yon. At pakiramdam ko noon ay bigla na lang akong pinagtinginan sa loob ng kantin at pinagbubulungan kahit naka-earphone naman ako ng mga oras na yon. Bigla tuloy akong umalis ng kantin at pumunta na lamang sa may likod ng gym kung saan ay sinundan naman ako ni Tess. At dahil itinuring ko siyang totoong kaibigan ay pinagtapat ko na sa kanya noon na ako talaga ang nasa malaswang scandal na yon. At si Jed pa ang kumuha ng video. Sinabi niya na kailangan daw na magsumbong na ako sa mga pulis para maaksyonan daw ang ginawa sa akin ni Jed. Pero syempre hindi ako sumang-ayon, Papa Dudut, dahil una sa lahat, ayokong malaman ni Mama ang ginawa kong kalaswaan, Papa Dudut. Girl, hindi ka na naman pumasok sa klase natin kanina. Masama kasi yung pakiramdam ko pero medyo okay naman na ako ngayon. Sigurado ka ba na ayos ka lang? Oo, wag ka mag-alala sa akin kasi nandito lang din naman ako sa bahay. Paano naman ako hindi mag-aalala sa'yo? 2 araw ka nang hindi pumapasok sa mga klase natin. Oo nga pala, Aya. Sinabi sa akin ng advisor natin na gusto ka raw niya makausap tungkol doon sa kumakalat na video mo. Mukhang hindi na rin talaga ako makakabalik pa sa school.
Alam naman kasi natin na hindi nila tinotolerate yung ganitong issue sa isang estudyante. Expulsion din ang diretso ko dahil sa ginawa ni Jed sa akin. Baka naman may iba lang siyang gustong sabihin sa'yo. O kaya, kailangan lang niya ng paliwanag mo tungkol dun sa video. Sabi ko naman sa'yo isumbong mo na siya sa advisor natin o kaya sa mama mo para maturuan ng leksyon yung Jed na yan. Alam mo naman na hindi ko kayang gawin yan. Kasi ayoko malaman ni na mama ang nangyari sa akin o yung tungkol sa kumakalat ko na video. Nakakainis lang kasi ang kapal ng mukha ng ex-boyfriend mo. Dapat siyang ma-expel dito sa school natin. Ay, pero Aya, ito payo ko lang naman sa'yo ha. Siguro sabihin mo na sa mama mo kaysa naman sa iba pa niya malaman yung nangyayari sa'yo ngayon. Ewan ko, Tess. Bahala na. Sige na, ibababa ko na tong tawag kasi kailangan ko na rin magluto para sa hapunan namin. Okay, sige. Basta tawagan mo ako kapag kailangan mo ng kausap ha. Oo, salamat. Bye. Aya? Aya, nasan ka? Ma, bakit po? Magluluto pa lang po sana ako. Magtapat ka nga sa akin. Ikaw ba to? Oh! Ma, sino pong nag-send ng video na yan sa cellphone niyo? Sabihin mo sa akin. Hindi naman ikaw to, di ba? Kamukha mo lang tong babaeng nasa malaswang video na to. Alam ko na hindi ikaw to kasi hindi mo magagawa ang bagay na to. Aya, sumagot ka! Sabihin mo sa akin na hindi ikaw to. Nakahawig mo lang tong babae kasi sigurado ako na hindi mo naman kayang gawin to, hindi ba? Hindi ba tama ako? Tama ako na mali ang mga kapitbahay natin sa chinichismis nila tungkol sa'yo? Sabihin mo sa akin na hindi sila nagsasabi ng... I'm sorry. Sorry po. Sorry po, Mama. Bakit ka nagsasorry? Aya, ako sabihin na ikaw talaga tong nasa malaswang video na to. Opo, Mama. Ako po, pero hindi ko naman po ginusto. Hindi kang babae ka! Paano mo nagawa to sa sarili mo? Ilang ulit ko kayong pinapaalalahanan ng mga kapatid mo na huwag gumawa ng kalokohan dahil puro babae kayo. Tapos eto ka, nagpapavideo ng mga kalaswang ginagawa mo? Mama, hindi ko naman po ginusto na kumalat yung video na yan. Kahit na, napakalandi mo pa rin. Napakalaswa mong babae. Hindi mo na ginalang ang sarili mo. Hindi mo na nirespeto yung katawan mo. Nakakahiya ka. Nakakahiya kang anak. Kinakahiya kita at yung kahihiya na ginawa mo sa sarili mo. Papadudot yon ang kauna-unahang pagkakataon na nasaktan ako ni Mama ng pisikal at mapagsabihan ng masasakit na salita. Hindi ko naman siya masisisi dahil sobra kong sinira ang tiwala niya. Sinubukan ko siyang yakapin habang paulit-ulit akong humihingi ng tawad sa kanya. Pero pilit niya lang akong tinutulak hanggang sasabihin niya na huwag na raw akong lalabas ng bahay dahil kinakahiya niya raw na may anak siyang malaswa ang pag-uugali. Doon ko nalaman, Papadudot, na hindi lang pala sa mga kaklase ko si Nen ni Jed ang skandal ko, kung hindi pati na rin sa mga pinsang ko na nakilala niya noon. Kaya kumalat na rin yon pati na sa iba pa naming kamag-anak at pati na rin sa mga kapitbahay namin. Pinagkalat niya ang video ko gamit ang kanyang dummy account sa Facebook. Sinubukan kong tawagan si Jed pero hindi na niya sinasagot ang tawag ko. Gusto ko kasing makiusap sa kanya na hinto na niya ang ginagawa niyang pagpapakalat ng video. Gulong-gulo na talaga ang isipan ko kung ano ang dapat kong gawin noon, pero dahil alam ko na masyado nang mabilis ang pagkakalat ng balita, alam ko rin na hindi ko na mapipigilan pa ang pagkalat ng skandal ko
sa social media at iba't ibang panig ng mundo, Papa Dudut. Mula nang malaman ni Mama ang tungkol sa kumalat na skandal ay hindi na ako halos nakalabas ng bahay, Papa Dudut. Hindi dahil sa ayaw ni Mama na lumabas ako, kung hindi dahil ako mismo ang nahihiya sa nangyari. Pakiramdam ko kasi lahat ng taong nakakakilala sa akin ay alam na ang tungkol sa skandal ko. Hindi na rin talaga ako pumasok sa school noon dahil alam ko na lahat ng estudyante doon ay napanood na ang malaswang video ko at pwede rin na ma-expel ako dahil sa issue na yon. At nag-deactivate na rin ako ng social media account ko dahil napuno na ng mga message na tungkol sa skandal ang inbox ko. Nang makausap ko naman ang ate ko na nasa abroad ay halos maiyak din siya sa galit habang pinagsasabihan ako, Papa Dudut. Wala naman akong ibang nagawa noon kung hindi ang paulit-ulit na mag-sorry sa kanya. Si Mama naman ay hindi na rin ako masyadong kinikibo sa bahay. At hindi ko rin masyadong kinakausap noon ang dalawa kong kapatid. Pareho silang nasa high school noon kaya alam ko na aware na rin sila tungkol sa video ko. Papa Dudut, gusto ko na rin talagang maglayas noon pero wala naman akong alam na ibang pwedeng puntahan. Kaya naman kinulong ko na lamang ang sarili ko sa lungkot at pagsisisi sa loob ng kwarto. Sagutin mo na yung tawag ko, please. Oh, babe! Napatawag ka! Na-miss mo ako? Walang hiya ka, Jed! Bakit mo ginawa yon? Ha? Ang alin? Huwag ka nang mag-deny dyan. Alam ko naman na alam mo kung anong tinutukoy ko. Ah! Yung tungkol ba to sa scandal mo? In fairness, babe sexy mo dun. Parang sarap na sarap ka habang nakikipag-ano ka sa video na yun. Napakasama mo talaga, Jed! Oh, bakit? Ano masama sa sinabi ko? Totoo naman, di ba? Ang lakas kaya ng ungol mo dun sa video. Ikaw naman kasi, babe. Bakit ka naman kasi pumayag na magpakuha ng video? Ayun tuloy. Napanood na ng ibang tao kung gaano ka kahilig sa sex. Tigilan mo na nga yung pagtawag sa akin ng babe! Ang kapal din naman talaga ng mukha mo na sabihin sa akin yan! Alam ko naman na ikaw ang nagpakalat ng video ko na yan! Oh, teka lang. Hinay-hinay ka sa pagbibintang mo. Kasi wala ka namang katibayan dyan. Ang kapal talaga ng mukha mo na magbaang-maanga pa dyan! Bakit? Totoo naman hindi ko nga alam kung ako ba talagang kasama mo dun sa video eh. Jed, pwede ba? Ikaw lang naman ang lalaki na kagalaw sa akin at alam mo yon. Kaya huwag kang mag-imbento ng kwento dyan! Aya, paano ko naman masisiguro na ako talagang kasama mo sa video na yun? Mukha mo at katawan mo lang naman na nakikita dun. Kitang-kita dun na enjoy ka habang kinukunan ka ng video. Pinilit mo lang ako na pumayag, kaya pwede ba? Tigilan mo na yung pag-iimbento mo ng kwento! Kung napilitan ka lang talaga, bakit ang lakas ng ungol mo dun sa video? Hindi ba dapat nagpupumiglas ka? Sumisigaw ka ng, tama na po, huwag niyo na po akong kunan ng video. Pero hindi yun ang sinasabi mo sa video, Aya. Sarap na sarap ka habang nakatutok sa iyo ang camera ng mga oras na yun. Ano ba talaga gusto mo, Jed? Bakit mo ginagawa mo to sa akin? Alam mo naman ang gusto ko, Aya. Ang bumalik ka sa akin. Pero ang arte mo lang masyado kaya pinaparusahan kita. Wala naman akong kasalanan sa'yo. Tinapos ko naman ng maayos ang relasyon nating dalawa at sinabi ko sa iyong dahilan kung bakit ayoko na. Ayaw mo na talaga? Ganun na lang talaga yon? Oo nga pala, may naaalala ako. Ikaw, naaalala mo pa ba? Yung nakaluhod ka? Habang nakatutok yung cellphone ko sa'yo? Hindi ko pa pala yun nasisend sa mga kaibigan natin o kamag-anak mo. Dahil gusto kong pagsawaan mo ng panoorin yun bago ko ipasa sa kanila. Jed, please! Itigil mo na to! Maawa ka naman sa akin! Halos itakwil na ako ni Mama nang dahil sa video na pinakalat mo! Hala, talaga? Sorry hindi ko alam Pero sige, hindi ko na ikakalat yung video na nakaluhod ka. Sa isang kondisyon.
Pumunta ka sa lugar na i-text ko sa'yo. Papadudot gustong makipagkita ni Jed sa akin sa isang motel para raw makapag-usap kami. Pero hindi ako pumayag dahil alam ko naman ang gusto niya talagang mangyari noon. Sinabi ko sa kanya na hindi na ako babalik pa talaga sa kanya at hindi na ako papayag na may mangyari pa sa aming dalawa. Hindi na rin ako nakapagpigil at nailabas ko na ang lahat ng sama ng loob ko sa kanya. Mula sa pagiging seloso niya, mapanakit na boyfriend hanggang sa pagkawala ng pagmamahal na dati kong nararamdaman para sa kanya. Naramdaman ko rin ang galit niya noon sa boses niya at muli akong pinagbantaan na ipagkakalat niya ang isa ko pang malaswang video. Nagtapang-tapangan ako at sinabi ko na hindi ako natatakot sa kanya. Kaya lang kinagabihan papadudot ay tinawagan ako ni Tess para sabihin na may kumalat na namang bagong video ko. At yun nga yung pinutukoy ni Jed na nakaluhod ako sa harapan niya habang kinukuhanan niya ako ng video. Hindi lang yun ang kumalat kung hindi pati na rin ang iba't ibang version ng kwento na tungkol sa pagkatao ko. Na iba't ibang lalaki raw ang kasama ko sa video na yon, na nagbebenta raw ako ng katawan kaya may ganon ngalaswang video. Na matagal na raw akong hindi nag-aaral dahil pariwara na raw ang buhay ko. At kung ano-ano pang version ng kwento na hindi naman totoo. Nalaman ko yun mismo mula kay Tess, Mama at sa mga kapatid ko. Lalo tuloy akong kinamuhian ni Mama dahil inakala niya na totoo ang mga chismis na yon. Lalo rin akong nagalit noon sa sarili ko. Pakiramdam ko noon ay pati ako ay nandidiri na sa katawan ko dahil sa video na yon. Para bang nawala na ako ng kakampi at dahilan para mabuhay. Dahil puro kahihiyan na lamang ang binibigay ko kina Mama. Papadudot, alam kong mali pero dahil sa sobrang na-stress at na-depress na ako sa nangyayari sa buhay ko ng mga oras na yon, ay hindi ko na napigilan ang sarili ko na subukang tapusin ang buhay ko. Nasa kwarto lang ako noon at inabot ko ang cutter mula sa pencil case ko. At doon nga ay sinimulan ko ng laslasin ang pulso ko. Tess? OMG, Aya! Sa wakas, gising ka na! Nasaan ako? Ano ka ba, girl? Hindi mo ba natatandaan kung anong nangyari sa'yo at anong ginawa mo sa sarili mo? Malabo yung naaalala ko. Basta sobrang sakit ng ulo ko at braso ko ngayon. Ay nako, pinagtangkaan mo lang naman na masama ang sarili mo. Mabuti na lang at naisipan kong dumalaw sa inyo kagabi kasi kung hindi, baka hindi ka katukin ng mama mo sa kwarto mo. At doon nga, nakita ka namin na wala ng malit, duguan yung mga kamay mo. Akala ko, panaginip lang ang lahat. Totoo pa rin pala. Totoong pinakalat palalo ni Jed ang skandal ko. Pero Aya, hindi mo pa rin dapat ginawa yun. Alam mo naman na malaking kasalanan sa Diyos ang pagtangkaan ng masama ang mga sarili natin, di ba? Hindi mo kasi ako naiintindihan. Dahil wala ka sa kinatatayuan ko. At hindi ikaw yung may malaswang video na kumakalat ngayon. Kahit na! Kasalanan pa rin sa Diyos yung ginawa mo. At isa pa, hindi naman matutuldo ka ng problema mo kapag ginawa mo ulit yan. Hindi ka magiging totoong payapa. Kahit kailan hindi naging sagot sa mga problema natin ang pagtangkaan ng masama ang sarili natin. Marami tayong pwedeng gawin para lang maging totoong maayos ang buhay natin. At ang kauna-unahang dapat nating gawin ay ang magpakatatag sa lahat ng pagsubok kagaya ng dumating sa'yo. Alam ko naman yun. At nagsisisi naman talaga ako sa ginawa ko sa sarili ko. Tama si Mama na dapat binigyan ko ng respeto ang sarili ko at katawan ko. Dapat hindi ako pumayag sa lahat ng mga gustong mangyari noon ni Jed. At naiinis lang ako kasi ang tanga-tanga ko. Kasi naging sobrang mahina ako.
Tess, sorry kung natagalan ako sa... Aya? Ay, salamat sa Diyos. Sa wakas nagising ka na. Lalabas po muna ako para magkape, tita. Sige, Iha. Salamat ulit sa pagbabantay sa anak ko, ha? Wala pong anuman, tita. Aya, balik na lang ako mamaya, ah. Ma, sorry po. Sorry po kasi binigyan ko na naman po kayo ng problema. Sorry po kasi nagiging pabigat na po ako sa inyo. Sorry po sa ginawa ko. Sorry po talaga. Shh! Tama na. Huwag ka nang umiyak. Wala na po akong ibang binigay sa inyo kung hindi puro problema at kahihiya na lang po, Mama. Pero maniwala po sana kayo na nagsisisi na po ako sa lahat ng naging pagkakamali ko. Hindi po ako masamang babae kagaya ng sinasabi ng ibang tao. Hindi po totoo na kung kani-kaninong lalaki po ako pumapatol. Si Jed lang po ang naging boyfriend ko. Mama, siya lang po ang lalaking kasama ko sa lahat ng kumalat ng malaswang video ko. Maniwala po sana kayo sa akin. Hindi mo ako nagsisinungaling. Hindi mo ako masamang babae, Mama. Naniniwala naman talaga ako sa'yo. Nadala lang talaga ako ng galit ko kaya nakapagbitaw ako ng masasakit na salita. Sorry rin, anak, kung hindi kita masyadong inintindi at mas pinakinggan ko pang masasamang naririnig ko mula sa ibang tao. Pero sinabi na sa akin ni Tess ang lahat na nangyari sa'yo. Kaya alam ko na nagkamali ako ng mga taong pinakinggan at pinaniwalaan. Kasalanan ko rin naman po kasi masyado kong binigay ang lahat kay Jed. Kasalanan ko kasi nagtiwala ako sa kanya. At alam ko rin po na malaking kasalanan ang ginawa kong pagtatangka ng masama sa sarili ko. Kaya sana, huwag mo nang uulitin ang lahat ng yon, Aya. Lalo na ang pananakit mo sa sarili mo. Ayoko mawala ka sa akin. Hindi ko kakayanin kapag nawalan ako ng anak. Basta ito ang pangako ko sa iyo, Aya. Gagawin natin ang lahat para papanagutin ng Jed na yon sa mga kasalanan niya sa iyo. At tutulungan ka namin ng mga kapatid mo na maibalik sa normal ang buhay mo. Papadudot nang makalabas ako ng ospital ay naglakas loob na akong sampahan ng kaso si Jed. Gusto ko na rin kasing matapos ang panggugulong ginagawa niya sa akin noon at isa pa, pinaramdam na ni na mama sa akin noon na sosuportahan at tutulungan nila akong maibalik ang normal na buhay ko. Nang magsumbong kami sa mga pulis ay sinabi nila na kailangang mahuli si Jed sa akto ng pamba-blackmail sa akin para tuluyan namin siyang makasuhan tungkol sa pagpapakalat niya ng skandal ko. Kaya naman ang muling mag-text si Jed tungkol sa isa pang video ko na sinasabi niyang ipagkakalat niya. Sinabi ko na makikipagkita na ako sa kanya at papayag na ako sa gusto niyang mangyari. At sa araw na dapat ay pagkikita naming dalawa ni Jed ay doon natapos sa panggugulo niya sa akin dahil kasama ko ang mga pulis na humuli sa kanya. Grabe ang iyak ko nang muli kaming magkaharap ni Jed sa presinto, Papa Dudut. Saglit ko siyang nasampal, nasabunutan at nasigawan. Pati si Mama ay galit na galit din sa kanya, pero mas nangibabaw ang mga sigaw ko noon habang kausap ko siya. Sa mahigit 2 taon kasi ng relasyon naming dalawa ay wala akong ibang ginawa kung hindi ang mahalin siya at gawin ang lahat ng gusto niya. Pero ang pagsira pa pala sa buhay ko, ang isusukli niya sa lahat ng pagmamahal na pinaramdam ko sa kanya. Hindi ko rin alam, Papa Dudut, kung tinulungan ba ako ng tadhana na mapabilis ang pagpaparusa kay Jed dahil 2 buwan pa lamang siyang nakukulong noon nang mabalitaan ko na nagkaroon ng malaking sunog sa lugar nila.
at natupok ng apoy ang bahay nila kasama ng kanyang buong pamilya. Ayoko mang matuwa dahil sa nangyaring yon sa pamilya niya, pero hindi ko maiwasan dahil parang karma na yon kay Jed para sa ginawa niyang pagsira sa buhay ko. Papadudot, dahil po sa dami ng problema ang kinasangkutan ko noon ay hindi na ako nakabalik pa sa pag-aaral. Nalaman na rin kasi ng advisor namin at iba pang may mga mataas na katungkulan sa university ang nangyaring gulo sa buhay ko. At balak na rin nila akong i-expel kaya ako na lang ang nag-drop out mula sa pag-aaral. Nagawa namang maipasa nila Tess ng thesis nila kahit na wala ako sa grupo. Nasa bahay na lamang ako pero palagi naman akong kinakausap ni na mama at ng mga kapatid ko. Palagi nilang pinaparamdam sa akin na sa kabila ng mga nangyari, nasa tabi ko lang daw sila at hindi nila ako iiwanan. At doon ko nga na-realize na mali talaga ang ginawa kong pagtatangka ng masama sa buhay ko. Dahil palagi naman akong may pamilya na pwedeng hugutan ng lakas ng loob para maging matatag. Kaya naman muli ako nagkaroon ng lakas ng loob na subukang ibalik ang normal kong buhay. Pero hindi na ako nag-aral pa, Papa Dudut. Inayos ko ang sarili ko at nagpatuloy ako sa buhay ko at nagsimula na lang ng isang negosyo. Hindi naging madali ang lahat ng ito at may mga oras noon na naririnig kong pinag-uusapan ng ibang tawang tungkol sa malaswakong skandal. Pero nagpakatatag ako at pilit kong pinakita sa lahat na ang mga taong nadadapa ay kayang bumangon at muling magpatuloy sa paglalakad. 5 taon na rin, Papa Dudut, ang nakakalipas mula na mangyari ang lahat ng ito sa buhay ko. Alam ko na nasa internet pa rin ang ibang kopya ng malalaswakong video pero wala na akong pakialam pa. Kasi hanggang ngayon ay pinagdudusahan pa rin ni Jed sa loob ng bilangguan ang ginawa niyang pagsira sa buhay ko. Hindi ko na mabubura pa ang nagawa kong pagkakamali pero ang mahalaga, hindi ko na yon uulitin pa. Maraming salamat po sa pagbabasa ng sulat ko, Papa Dudut, at sana'y makapag-iwan ng aral sa mga kapuso natin na nakinig sa aking kwento, ang storya ko. Na anumang oras lahat tayo ay pwedeng madapa at magkamali. Pero palaging may pagkakataon na muling bumangon para lumaban sa hamon ng buhay. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Aya. Kapag nagmahal tayo ng ibang tao ay palagi tayong magtitira ng kalahating porsyento o higit pa na pagmamahal para sa ating mga sarili, para hindi mawala ng dahilan ng ibang tao na irespeto tayo. Maraming salamat, Aya, sa pagbabahagi mo ng sulat mo dito sa aming programa. Hindi talaga biro ang pinagdaanan mo sa ginawa sa iyo ng dati mong karelasyon. Yung binigay mo sa kanyang lahat ng tiwala at pagmamahal mo pero ipapahama ka lang pala niya sa huli. Mabuti na lang at may mga tunay kang kaibigan at mga pamilya na hindi ka iniwang nag-iisa. Tama ka sa mga sinabi mo na sila ang dapat mong kinukuhanan ng lakas ng loob sa tuwing pakiramdam mo ay nangihina ka na. Pero sa susunod na maramdaman mo na para bang wala kang kakampi sa mundong ito ay magdasal ka lamang, Aya, no? Magdasal ka at ipararamdam sa iyo ng buong may kapal. At kailanman ay hindi ka nag-iisa dahil kasama mo siya at ang paggabay niya. Mga kapuso, alam naman natin kung ano ang tama sa mali kaya kahit gaano pa natin kamahal ang isang tao, kung sadyang mali ang ginagawa o pinapagawa niya sa atin, matuto tayong manindigan sa tama at sa sarili nating desisyon. Para sa bandang huli ay hindi tayo mapahamak at wala tayong dapat na pagsisihan. Hanggang sa muli, ako po si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa dito sa Barangay Love Stories number 1. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Forever! Forever. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio.